Hi guys! Welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is general and a collective reading your energy at this time. Touch, by touch, your mouth some love. Skin to skin. Ace of Swords, nagsaksid ka, nagtagumpay ka. This is also a symbol of clarity of mind kasi sword siya, no? And clear yung mind mo ba? Ganon. And intellectual capacity or intelligent ka, intellectual, logical, mag-isip, no? Ganon. And na kung merong mga outside influences na pwede mag-influence sa mind mo at magpaklawdan ng isipan mo, parang ward off or na-vanish yan. Yung mga blockage na outside influences na pwedeng mag-influence and pwedeng pumasok at magpaklawdan sa isipan mo, na-vanish yan or na-ward off. Yan. Ano pa energy mo ngayon? And it's a sign of victory. Nagtagumpay sa saan? Or kung may umpisan ka, kunwari goal, or kung ano man yun, yung umpisan mo, magsasucceed, magtatagumpay, maging victorious yun siya. Knight of Swords in reverse. Ay, nagmamatigas ka nga lang, no? Or more clarification sa Knight of Swords. Three of Pentacles in reverse. Parang napipigilan ka or nagmamatigas ka na gawin ang ano to, mission mo ba to? Itong Three of Pentacles. Mission mo. Ay no, yung mission mo. Mission mo daw eh. Ayan. Ini-embody mo energy ngayon. Busila kang puso mo. Kind-hearted. And you are protected by light or yung maliwanag na sina galing sa langit o galing sa itaas, ganun. And meron pang parang bubble na naka-surround pati na yan ang sumasalo ng mga negativities eh. Yan ang alam ko na sumasalo ng mga negativities. Yung bubble, isa din yan sa parang may naka-cloak sa yung bubble na you are protected from negativities and outside influences or negativities. Saan ba yan? Puprotekta ng bubble yung saan ka pinoprotekta ng bubble na yan? Sa mga negativities? Yeah, sa mga negativities yan. Ganyan yan. Sa mga negativities. Para hindi ma-unite sa iyo yung mga negativities. Para, ano yun, sinasalo ng negativities tapos sinasalo ng bubbles pala and then sinasalo ng bubbles na yun yung negativities tapos ginagawang positive energy. Positive. Ganon na nga. Oh. So yan. Para instead na maging emotional ka, instead na maging negative yung mindset mo, instead na maging pessimistic ka, instead na maging destructive ka dahil sa mga negativities na nasisense sa'yo intentionally or unintentionally, ay
magiging positive ka, hindi ka magiging negative yung result niyan sa'yo. Kasi yung iba sinasadya ng iba na isense yung negativities nila, yung negative energy, bad energy nila, yung toxicities nila, emotional toxicities din, mga ganyan. So ayan, para ma-drain ka, para ma-stress ka, para maging negative yung mga mangyayari sa'yo, it will bring distractions into your life or your love life or kung sa mga area ng buhay mo, pati sa lahat na. So ayan, kasama na ba yung curse dyan, yung sasalo ng bubbles na yan? At tingnan natin. Oo, kasama na yung curse dyan. Sinasalo niyan at ginagawang positive energy na hindi na maka-inflict ng harm sa iyo, kundi positive, no? Parang maging positive ka pa instead na makapang-harm o makapang-destroy sa iyo. So, ganun, maging maganda pa yung result sa iyo. Yung ganun ba? So, ano pa? Ang about sa iyo. Yung light na yan na nagpoprotekta saan? Sa mga spirits, sa mga demonic forces. I mean, yung mga demon spirits, fallen angels. Yung light. Upright ba to? Yung liwanag na yan, oo, yan nagpoprotekta sa iyo sa mga demonic forces na hindi sila makapang-harm, hindi sila makapang-atake, hindi sila makalapit, hindi sila makapasok sa iyo. Hindi ka nila mapasukan. See? Ano naman ang energy mo pa ngayon? Energy. Light. Liwanag. Healing. Nag-heal ka ngayon eh. You're on a journey na nag-heal ka. You're on a journey na nag-heal ka. Color purple. So, binabalance yung chakras mo yan. Ayan. Na-rejuvenate ka yan. Kasama na yun sa healing, no? From your crown chakra to your root chakra. Ayan. Lahat ng chakras mo. Lahat. No? Isip mo, katawan mo, hinihil yan. Ano ang papasok sa buhay mo? Ay guys, ito. Magiging alignment. Magiging stable ka na. There's alignment din, no? Alignment, balance, alignment, no? Healing, balance, alignment. Ano ba itong temperance dito? Alignment. Madami meaning kasi. Alignment ba yan? Hindi. Balance. There's balance na. Oh, there's balance. There's balance na ano yun, wala namang challenge sa'yo. Oh, yeah. Wala namang challenge sa'yo kasi, mga kaaway, mga enemy, mga superior na mga tao, mga gusto ng challenge, no? Ay, hindi na sila challenge sa'yo. Magkaroon na ng balance and maging stable ka na. Maging komportable din buhay mo. Magiging prosperous ka na. Kasi Queen of Pentacles naman to. Makapag-focus ka sa business, sa finances mo, sa stability mo, sa financial security, sa pag-paasenso sa buhay mo. Angat ka. You will stay secured and stable to live comfortably. Ganyan. Yaman ka. Yaman ka. Kasi yaman ka. Hindi naman yaman talaga.
ano lang, maging secured financially. Maging secured, stable, komportable ka, ganun ba? Kasi, you know what, yung kayamanan daw ay galing sa devil daw yan. May lumabas kasi yung devil dito kanina. Sa tinanong ko kung yayaman ka. Yung sobra-sobrang yaman, guys. Ano ba yun? Galing ba talaga sa devil yun? Yung sobra-sobrang yaman na. Binibigay ng devil yun. Hindi naman. Hindi naman daw. Galing sa devil yung sobra-sobrang yaman. Depende yun kung sino nabigay. Yung God, yung Diyos, o yung devil yun. So, yan. Depende naman yun kung sino yung nagbigay. No? So, yan. Yun nga lang. Yun ang ginagamit kasi ng devil, yung kayamanan, di ba? Para ma-trick yung tao. Para ma-tricks. Like, yung mag-focus na sa kayamanan. Ganon. O dahil sa kayamanan, umiiral yung kasakiman ng iba. Dahil sa kayamanan ng isang tao, umiiral yung inggit ng iba. O doon nagsimula. Kasi the root of all evil is envy, inggit. Kaya ang taong inggitira o inggitiro, hindi mapagkakatiwalaan, guys. Kasi kahit mabait ka pa dyan, kahit tulungan mo pa yan, kahit na maging mabuting tao ka pa dyan, ang pairali niya na iinggit that people or that person will drag you down, will try anything to drag you down. Pag ganun na klase ng tao na inggitiro or inggitira. And dahil lang sa inggit nila ay manghalit, mangharm, ang-destroy sila. So yan. And it's very injustice yung kanilang mga ginagawa dahil lang sa inggit, no? At nagagawa nila yung mga ganun. So yan. Ano yung darating pa sa'yo? Ano yung papasok sa buhay mo? May magte-take ng action. There is a new beginning. O may magte-take ng action na may mag-uumpisa. Lilipat kayo. There is migration here. Magmamigrate ka. Continent to continent. No? Parang ano lang to, parang ilog lang dito yung pagitan. Pero parang continent to continent yan. Continent to continent. Alam niyo yung may pagitan na lupa ba? Upright ba to? Continent to continent. Oo, upright yan siya, guys. Continent to continent kasi may pagitan na tubig, di ba? Continent to continent. Lilipat ka sa ibang continent. Ibang bansa, ganun. Ibang continent talaga, may pagitan na tubig. At may magdadala sa'yo dun. May magte-take na action kasi dadalhin ka dun sa continent na yun. Clarification lang to. Yun ang darating sa'yo. Yung magte-take na action sa'yo na magdadala sa'yo sa ibang continent. So, hindi dito sa Pilipinas. Siguro pwede din. Basta may pagitan lang siya, guys, na guys. Actually, continent Pwedeng sa Europe, Amerika. Ganon. Africa, Australia. Basta continent yung sa ibang continent kanya dalhin. Basta may pagitan na tubig. So, kung dito lang sa Pilipinas, dadalhin kanya sa probinsya. Pwedeng gano'n na. Pero, ang sabi continent, pwedeng sa probinsya kung pwede din. Kasi, di ba dito sa atin, hiwalay-hiwalay naman yung Pero hindi siya continent, ha? Yung tawag sa atin dito na yung katulad ng sa probinsya, like Iloilo to Manila, di ba? Hindi yan isang bansa to Kahit na separate yung parang isla-isla, pulo-pulo, di ba? Yung ating bansa. So, yan. Maybe sa mga maganda sa Europe or America ka, mapupunta.
Kasi malaki yung mga opportunities doon. Malaki ang kikitain doon. Pag doon ka nag-work, ganun. Ano ba yun? Magtatrabaho ka ba doon? Sa lilipatan mo, sabihin na natin continent. Magtatrabaho ka doon? Oo, magtatrabaho ka doon. At may magkakaroon sa inyo ng equal give and take. Siya yung magdadala nga sa iyo doon. At kung siguro kung makahanap ka ng trabaho doon, nagtatrabaho ka doon. Ganun. Basta may kukuha sa iyo, may magdadala sa iyo doon, no? Isama ka niya doon, no? Dalawang butterfly. Kasi parang from a larvae, naging butterfly ka na. So, ganoon din siya. No? Na butterfly siya, nakakalipad, ikaw nakakalipad din. Ngayon, natapos na yung metamorphosis na pinagdaanan nyo. So, yan. Dadalhin ka niya ngayon doon. Malilipad kayo doon. Pero, syempre, sakay ko ng aeroplano. O kaya ay barko. Pero, aeroplano kadalasan. Lalo kung continent na. Diba? Ayan. Kaya siguro wala na din man siya challenge sa'yo kasi lilipat ka na ng ibang continent. Pag dito sa Pilipinas kasi guys, uso yung inggit. Yung inggitan, pag Pinoy kasi talaga. Kasi sa social media lang, naawa ako dun sa mga vlogger na pati yung pamilya nila gustong sirain. Ginagawan sila ng mga spell, ginagawan sila na ano dahil mayabang daw. Dahil kasi pinupost nila, alam ka na ano yung post nila. Kasi umiiral yung inggit kasi ng iba kasi nakapag-asawa sila ng foreigner, kasi maganda yung buhay nila, tapos sabihin nila ng mga naiinggit, mayabang daw, nagyayabang sa social media. Kaya gagawa nila ngayon ng spell, ritual, mga para masira yung pamilya, para magka-problema, mga ganun. Grabe talagang evil ng ibang tao. Pag dito sa Pilipinas. Kaya yung advice dun sa sino ba yun na may asawa siya na taga Poland ba yun? Asawa niya. Advice ng iba, huwag kang post ng post kasi nga yung inggit ng iba. Mayroon kasi mga inggitira ng mga tao na gagawa sila ng witchcraft. O i-ilwish nila o basta mga ganun o kung ano pa yung gagawin nila. Kasi umiiral yung inggit. Di ba napaka-injustice, napaka hindi makatwiran yung ginagawa ng iba dahil lang sa inggit nila. Oh, hindi tama yun. Maling-mali yun. Yung ginagawa nila na yun. Wala silang sense of right and wrong yung mga gumagawa ng ganun. Dahil lang sa inggit nila. Dahil lang sa naiinis sila kasi hindi ganun yung buhay nila. Gagawa sila ng scheme and deceit. Naku, hindi tama yun. Makasalanan sila. Evil doers sila. Ayan. Hindi talaga makatwiran yung ginagawa ng iba. Pag dito sa Pilipinas, di ba, ang hirap masenso dito. Lalo kung mayroong mga sa paligid mo na mga inggitira, ay kasi they will try to drag you down. They will try to ruin what you're working hard, no? Ganun. Hanggang sa mag-umpisa ka na naman ulit from the scratch. Ganun. Sisirain nila, lalo kung totoong tao ka na hindi ka papayag na lansihan ka nila, nagagawan ka nila ng scheme, na nagagalit ka. Ang gusto nila kasi niya, paggawan ka nila ng scheme, deceit, o nakawan ka nila, gawan ka nila kasamaan. Yung tahimik ka lang, okay lang sa'yo. Yun, kasi abusuin ka nila ng abusuin. Mga ganun ba? Hindi ka magagalit. Intindi mo na kasi tao daw sila. Tama ba yun? Hindi tama yun. Hindi makatwiran yun. They have to understand, like pag nanakaw, no? They have to understand, lalo kung mga immature pa. Dapat habang bata pa lang ay tinuturuan yan. Hindi naturuan na magnakaw ang mga bata. Instead, turuan sila na huwag magnakaw kasi masama talaga yun. You know what? Based on my experience, mayroon talagang matatanda, no? Na tinuturuan yung mga bata pa na magnakaw. Hindi pamilya ko hindi kami tinuturuan na magnakaw pinapagalitan kami pagka hindi kami tinuturuan na magnakaw yung kahit nakukuha sa pitaka.
ng sakit kay nanay. Nung bata pa nga ako eh. Kasi tinuturuan ako nanay no na ano. Yung ibang tao, tuturuan nila na ng masamang ugali, like pag nanakaw. Kahit hindi mo ka mag-anak yan, tuturuan ka nga nila eh. Lalo kung bata ka pa, immature, eh may influensya ka ng iba, no? Tuturuan ka nila. Ganun, sila mismo, as in tuturuan ka nila, grabe. Tapos, nung bata pa talaga ako guys, sa pitaka ng nanay ko. Kasi nagninegosyo yung nanay ko noon eh. Nagpapautang siya doon sa bayan namin. Ganun yung kanyang hanap buhay noon. Yung sa mga palengke-palengke. Eh, yung mga piso-piso na sa, nasa, pero konti lang naman kita niya, hindi naman malakas. Kasi konti lang kapital niya. Yung sa may, nung niya din yung kapital. Iba. Yung sa may bowl ng parang tigpipiso, manghingi ako niya nakalagay sa may parang cabinet, sa may parang open na sa harap ng salamin, gano'n. Sarapan ng salamin ba? Doon nakapatong. Minsan nga, natatapon pa doon sa may patungan. Basta na siya na lumalabas doon sa sa may lagayan, no? Natatapon sa patungan. Eh, madami yun, kahit pipiso lang. Minsan, manghingi ako pambili ng tinapay. Pag ayaw ni nanay magbigay, ay wala talaga akong magagawa. Hindi ko na lang pinipilit. Hindi din ako kumukuha. Kasi tinuruan ako, depende nga sa pagturo ng matanda. Ganun yun. Kaso lang, kung turuan yung bata na magnakaw, magnanakaw yun. Gagawin niya din yun. Ganun yun. Kasi immature pa. So, nasa matanda nga yung pagtuturo. Ganun. Ayan. Kaya ginagawa ko na lang noon. Para makabili ako ng tinapay na gusto ko. Kasi naman ako bibigyan. Pag manghingi ako. Pang allowance ko lang sa eskwelahan. Ganun kasi nagreklamo nga eh. Kay konting kita na yung income niya. Pero nag-alaga pa nun si nanay ng matanda. Kamag-anak namin, sinasahuran siya. Parang extra niya yun, extra income niya yun. Ganun. Ang ginagawa ko na lang, nag-ano ako guys, naggagawa ng ice candy. Gumagawa ako ng ice candy. Kung ano pang pwede ko itinda. Tapos nilalako ko doon sa amin. Sa buong barangay namin. Kung hanggang saan aabutin yung tinda ko. Minsan malayo talaga yung naabot ko. Pero sa barangay lang namin. So, ayan. So, ano pa ang next na mangyari? Yung iba na umasenso sa buhay, guys, pinaghirapan din nila yan. Yung mga nakapag-asawa ng foreigner doon sa ibang bansa. At hindi din yung mga pinagdaanan ng mga yan bago nakarating doon. Yung mga umasenso, kaya wag yung mga umasenso, yung gumanda yung buhay. May mga challenges din mga hinarap yan. Kaya wag maging bitter sa asenso. Pag asenso ng iba, magsikap na lang sa sarili, di ba? Para pagpalain pa. Instead na mang-harm, mag-destroy ng mga pinaghirapan ng iba, pag initan nyo kung ano yung meron yung iba, ay mapunta ka pa sa impyerno, di ba? Pagka ganun. Para maabutin mo, habang nabuhay ka tapos pag afterlife, impyerno pa abutin mo. Sa impyerno ka pa ilalagay, o de, double karma, double sentensya. Ganun. So, pa, ang darating sa'yo. Guys, yung someone na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa, someone na may nag-end sa inyo, hiwalay kayo, past person mo, in short. Ano yung energy ng person na to na darating sa'yo na the Lover's card in reverse? Queen of Swords.
Cold, unemotional. Nagpipigil na i-message ka, nasabihin sa'yo ang gusto niya sabihin, nagpipigil na kontakin ka, nagpipigil na puntahan ka, ganun ba? May pagpipigil dito, naglalagay ng healthy boundary. Pero energy niya pa lang to. O naglalagay siya ng healthy boundary sa mga abusive na mga tao. Marunong magpigil ng emosyon, no? Intellectual, logical, ganyan na person. And nagpipigil na magsalita. Pinipigilan niya sarili niya na magsalita, na mag-speak out. Ayan. My self-love, my self-worth. Maganda nga yun pagka na ganyan yung isang tao na marunong mag-control ng emosyon niya. No, kasi ibig sabihin nun, it's a sign of maturity din eh. Yung nakokontrol yung emosyon niya. Meron naman mga tao na hindi niya din makontrol yung emosyon niya. Talagang ilalabas at ilalabas niya yun. Honest, ganon. Maganda yung marunong magpigil din sa emosyon niya, sa pag-burst ng emotion. So, ayan. Ano yung feeling sa'yo nito ni Queen of Swords, nitong person na to na darating sa'yo? Na the Lovers in reverse. Feelings. Clouded yung kanyang feelings sa'yo. Ano yung nagka-cloud sa feelings niya sa'yo, sa emotion niya? Knight of Cups in reverse. Ano pa yung nagka-clouded sa emotion niya, feelings niya sa'yo? Na wag muna mag-antay muna siya. Wag muna mag-offer ng cup of love. Mag-antay muna. Pag-antay ng kung kailan hindi na clouded yung emotion niya. Bago mag-offer ng cup of love. Bakit? May outside influences ba na influence emotion niya? Wala. Wala naman. Talagang clouded lang emotion niya. Kung ano man yung nagka-clouded sa emotion niya. Na hindi niya maklaruhan kung ano yung naramdaman niya sa'yo. Na kung mahal ka niya? Ganun ba yun? Hindi. Na kung alam niyo, passionate siya na i-pursue ka talaga. Oo, na kung passionate talaga siya na i-pursue ka. So, yan. Mahal ka ba niyan? And the Lovers in reverse na darating sa'yo? Past person. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Clarify by Four of Swords. Para bang ikaw yung resting place niya. Parang tatahimik na isipan niya. Tigil yung stress. Yung pamroblema niya. Yung isipin niya. Yung nagahan sa isipan niya. Yung mga ganon. Yung makarecover na siya sa stress or problem pagka kasama ka na niya. Kasi clarified by Four of Swords eh. Hindi, pagka nag-offer siya ng cup of love sa'yo. Pag nag-offer siya ng cup of love sa'yo na serious. Pero yun nga lang, sa emotion niya ngayon ay clouded na huwag muna, maantay muna siya bago mag-offer ng cup of love. Yung malinaw yung emotion, yung klaro yung emotion niya, yung klaro yung feelings niya sa'yo, na talagang strong yung desire niya na i-pursue ka talaga, na mag-take ng action, na mag-offer ng cup of love sa'yo.
May mga ganun kasing tao na kailangan maklaruhan mo na sila. Kailangan mo na nilang pag-isipan ng maigi at pagdesisyonan, no? Pagtimbang-timbangin, no? May mga ganyan kasi na hindi nagmamadali. Ganun. Gusto niyang makasigurado kung gusto ka ba niya talagang kontakin. Kung gusto ka niya talagang i-pursue. Yan. Message ng angels for you. Express your individuality. Allow your true self to shine because you're awesome. I-allow mo daw yung true self mo to shine. Yung totoo mong sarili na mag-shine dahil ikaw ay awesome. Halika na. Saka na naman kitin-kitin. Pakisang si Ma'am Sebe. Kaplang na sa Opo. Opo, ba't ang badbot na? Kapag ko lang kaligo. May isa pang bunjing. Mainit dito pa eh. Ano ang dreams and wishes mong magagrant? Yung may mag-effort sa'yo continuously. Sino ito? Si The Lovers in Reverse. Yung someone naghiwalay kayo. Hindi. Basta may mag-effort sa'yo continuously. Na person. Na maybe isa sa ex mo kasi with a tower. O basta may mag-effort sa'yo continuously para makapag-umpisa ka na ng bagong relationship. Ganyan. Ayan. Past person mo man or new person. And then, oh my gosh. Wait lang. I'm not alone. I'm not alone. If this night is not forever, unless we are together, I know I'm not alone. Iniisip naman ni The Lover's card in reverse, yung darating sa'yo na yan, si The Lover's card in reverse. The Lover's in reverse. Ang puntahan ka niyan? Ayan na yun guys, ata yung kukuha sa'yo eh. Oo, kasi may 2 of Wands, may distance yung dalawa. Lalo kung long distance to. Lalo na kung sa ibang bansa to. O sa ibang continent siya. Ayan na yun. Pupuntahan ka niya, tapos ano yun, balak niyang dalhin ka dun sa kanila. Nagbabalak na. Hindi niya balak na dalhin ka dun sa kanila. Goal niya lang na dalhin ka sa kanila. Pero pag nagkasundo kayong dalawa, hindi niya goal na dalhin ka. Pero lilipat ka. Ibig sabihin, wala pa siyang plano, wala pa siyang balak na dalhin ka. Puntahan ka pa lang. Pero dadalhin ka niyan. Yan ang bang magdadala sa iyo sa ibang lugar, sa ibang continent. Upright ba to? Pwede. Pwedeng yan. One more. Siya ba? Ito ba? Ito ba si The Lovers in reverse na yan? Yun ang magdadala sa'yo dun sa ibang continent o sa ibang lugar? Siya. Kailangan lang talagang klaruhin. Oo.
O siya nga. Pag nagkaroon ng new beginning sa inyo, dadalhin ka niya. O baka nagbabalak to na mag-migrate sa ibang lugar, lalo kung may pamilya yun doon, no? Kung meron siyang magulang doon o pamilya, kung nag-apply siya doon sa ibang lugar, di ba? Kung nandun na din siya, yun ang balak niya, puntahan ka. At puntahan ka pa lang, ganun. Wala pa siyang balak na dalhin ka doon. Ngayon, wala pa siyang plano na dalhin ka doon. Puntahan ka pa lang. Kung magkasundo kayong dalawa. Yes, kung magkasundo kayong dalawa. So, hindi pa siya sure kung magkasundo kayong dalawa. Kasi, hindi ka pa naman niya napuntahan eh. Hindi pa kayo nag-usap eh. About tungkol sa kung ano yung plano ninyo, no, sa inyong future, kung ano na ba yung mga next na gagawin ninyo, mag-build na ba kayo ng family. Siguro pag nagkasundo na kayo at nagkaayos at nakapagpasya na masama na kayo, ayun, dadalhin ka na niya. Ano yung kahilingan mong magagrant? If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, wherever. Page of Wands in reverse. Yung hindi na makapag-take ng action. Ang ano? Yung hindi na makagawa ng kahit na anong action. Yung yung gumagawa ng scheme sa love life mo. Tingnan natin. Oo, yung gumagawa ng schemes, deceit sa love life mo. Hindi na sila makapag-take na action. Hindi na sila makapangharang. Hindi na sila makapanghadlang. You know what? Kung bakit gumagawa ng ganyan yung iba sa love life mo? Kadalasan yan inggit eh. Nainggit sila. Di ba? Kasi ma-evil yan sila eh. Yung mga ganyan. Ganyan ang mga evil. Gagawa ng scheme, deceit, even witchcraft. Yun na yun. Kasama na yan sa deceit nila. Para hadlangan yung love life ng iba. Dahil lang sa inggit nila. Oh my gosh. Huy! Huwag mong ngat-ngatin yung sako ng bigas. Kaya masayang yung bigas natin. Huwag pasaway. Ano yung possible next move ni the lovers in reverse na yun, na person mo na yan towards you? Possible. Message ka niya. Yan ang possible next move niya. Kasi wala pa naman, hindi pa naman nangyari. Kaya sabi ko, possible next move. I-message ka niya. Yan. Kasi, ayan, at may magte-take down ng action. So, ayan. Malalaman niyo na lang yan. Pagka nag-message na yan siya. Ayan. Yung person niyo. Kung sa inyong reading ba to, pag nag-message, lalo kung agad-agad, ay sa inyo to, no? Nakarelate kayo, nakaresonate kayo sa reading. Ayan. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na si the lovers in reverse? I wish we are together. Gustong gusto ka niya. Gustong gusto niya ng tahimik na buhay, kasama ka. Yeah. And gustong gusto ka niya. Kasi nga, ayun o. Para matahimik na yung buhay niya. Yung isip niya, pinamumuhay na siya ng wish niyang buhay. Magkasama ka. Parang napaka-colorful ang buhay niya kasama ka. Pag sa ibang lugar, lalo kung sa ibang bansa yan, parang tahimik dun. Walang ganong inggitira dun. Pinoy lang naman yung masyadong inggitira eh. Inggitiro, mga Pinoy. Makaramdam na ng inggit ay gagawa na ng scheme, deceit, witchcraft. Dahil sa nainggit.
Karamihan yung Pinoy, guys. Based on my observation. Kaya pag nandun na kayo, kunwari sa ibang bansa to, dadalhin ka ng person mo. Talagang tatahimik yung buhay ninyo doon kasi walang ganong mainggitira. Lalo na kung walang ganong mga kapitbahay, malayo yung kapitbahay ninyo, ganon. Talagang maging peaceful at komportable yung buhay mo. Tahimik, walang nangbabato sa'yo ng mga spell, walang nainggit, ganon sa paligid nyo, walang evil eye. Talagang maaliwalas ang paligid, walang mga toxic, walang negativity. Lalo na kung malapit pati kayo sa nature titira. Yan. Ayan. Ano yung darating pa sa'yo? Ay magte-take ng action to. There's movement. Buo yung loob niya. Courageous person ba yan? Yes, nananghinayang sa'yo. Nananghinayang. Maybe tinapon pinilati o pinagtulakan palayo o nawala ka sa kanya. Baka naghiwalay kayo. Basta may panghinayang dito eh. Nanghinayang sa'yo o na-miss yung opportunity with you. Kaya nanghinayang. Yan o, porsigido na ipursu ka. Maaaring ibang person to. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.